What's up mga kakwago, and welcome back na naman dito sa channel natin. Ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang nalalapit na digmaang paandaigdig. Ang labanan ng Russia at Ukraine. Ito na nga ba ang nagbabadyang World War III? Bakit inatake ng Russia ang Ukraine? Hindi na natin isa-isahin ang mga detalye dahil tiyak na ito ay nababatid na ng nakararami dahil ang mga balita ay kalat na sa buong daigdig. Dahilan ng hindi pagkakasundo sa peace talk, nagdeklara ang Russia laban sa Ukraine. Sa bawat posibilidad na resulta ng pag-uusap, tiyak na ito ay napaghandaan na ng magkabilang panig. Lalong-lalo na apektado ang mga ekonomiya ng bawat bansa at ng mga bansang maaapektuhan. Dahil hindi nagustuhan ng Russia ang pagsali ng Ukraine sa mga taga-kanluran or mga bansa sa kanluran kabilang na ang US or NATO alliance. Oras na oras pagkatapos ng pagpupulong na ito ay inatake na agad ng Russia ang Ukraine. At ang oras din ngayon ay dineklara na agad ang martial law upang madepensahan ang pagsalakay na ginagawa ng mga taga-Ruso. At dito nga sa nangyari, kung ikaw ang nasa katayuan at ikaw ang leader ng bansa, yes or no lamang ang kasagutan, ang bawat desisyon ay mahalaga. Alam mo dapat ang mga posibleng kahinatnan at hindi lamang basta desisyon kung hindi meron kang mga plano at paghanda sa bawat sitwasyon at sa bawat anggulo ng iyong mga desisyon. Sa naganap na peace talk na yon, tiyak na ayon naman ay napaghandaan na ng Ukraine dahil hindi naman magiging ganon kalakas at katibay ang loob ng Ukraine para gawin yung kanyang plano kahit alam niya na talagang sa umpisa pa lamang ng peace talk ay alam nila natututol na ang Russia. Pero tumuloy pa rin yung Ukraine. Hindi naman basta-basta ipupush ng Ukraine ang joining alliance the West countries. Di ba? Ibig sabihin, talagang sa umpisa pa lang, planado na ang lahat. Kahit na ang pag-atake ng Russia ay napaghandaan na rin talaga ng Ukraine. At hindi lamang Ukraine at nasa likod ng mga bansa pa nito. Kumbaga sa chess, ang ilalagay ko sa white na position, etong Ukraine. Kasi sila yung nagdesisyon. Kumbaga parang sila yung first move. Tapos ngayon, etong Russia, yung mga black. Isang mamamayang para saan mga kung hindi hihinto ang Ukraine sa kanilang ginagawang plano dito nga sa pag-alliance, dito nga sa NATO at sa mga West countries, paghingi ng tulong or kung ano man yan, kung ano man yung gusto nyo bumakap sa kanila, talaga namang hindi hihintuin ang Russia at sigurado ko or may posibilidad na ito na ang umpisa talaga ng ikatlong digmaang pandaigdig. Bakit ko naman nasabi? Dahil hindi lamang prinsipyo ang pinaglalaban ng mga taga-Ruso dito, kundi rin ang kanilang mga seguridad. Hanggat hindi ibinibigay ng Ukraine ang kagustuhan ng Russia, ay siguradong hindi matatapos ang kaguluhan na to. Naniniwala ako mga na bago pa maganap ang peace talk ay napaghanda na ito ng magkabilang panig. Ang panig ng
お前らの目の前にいるのは海賊だぜ。我らはそうやれる者はやるとしよう。王になる男だ。俺が相手をしてやる。お前たちバカなこと吹き込むなよ。いや聞いてくれるか。ここは一旦引くとしよう。俺が相手をしてやる。うせろ。いやいや行くぞ。お前たちバカなこと言ってる。お前たちバカなこと吹き込むなよ。いやお前たちバカなこと言ってる。いや俺が相手をしてやる。いや俺が相手をしてやる。うせろ。お前たちバカなこと吹き込むなよ。お前に勝ちに来た。いや俺が相手をしてやる。行くぞ。わしが逃がしを見せたら死ぬ。もう逃げることは諦めんかいバカタレが。許さない。